Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang paghahanda sa pananalasa ng Bagyong Tino, nauna nang lumikas ang ilang mga residenteng maaapektuhan ng bagyo upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Lunes ng umaga nang simula ng lokal na pamahalaan ng Silago, Southern Leyte ang preemptive evacuation sa lugar kung saan maagang pinalikas ang mga senior citizen, bata, buntis, PWDs at mga may sakit. Gayon din ang maagang pagbubukas ng Naval Municipal Gym sa Biliran upang magsilbing evacuation center sa maapektuhan ng bagyo. Sa lalawigan naman ng Romblon, inihanda na ng kapulisan ang search and rescue equipment habang inihanda na rin ng DSWD ang mahigit 23,000 family food packs o FFPs. Samantala, maaga ring inilikas ng ilang mga mangingisda sa Maasin City, Southern Leyte ang kanilang mga bangka at sasakyang pandagat bago pa man tuluyang maramdaman ang hagupit ng bagyo. Nakabantay na ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga lugar na lubos na maaapektuhan ng Bagyong Tino, partikular na sa Eastern Visayas kung saan maglalandfall ang bagyo ngayong gabi. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Kasalukuyang naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard o PCG bilang paghahanda sa pagtama ng Bagyong Tino sa Eastern Visayas. Ito ay alinsunod sa inilabas na abiso ng Pag-asa kung saan ang sentro ng bagyo ay nasa silangang bahagi ng Giwan, Eastern Samar. Bunsod nito, sinigurado ng ahensya na ang mga preventive measures katulad ng mga life vest, rescue can, hard hat at iba pang kagamitan sa pagsagip, pati na rin ang mga kagamitan sa komunikasyon ay nakahanda ng gamitin sa oras ng pagrespondi sa sakuna. Samantala, nag-akot rin ng mga relief packs ang mga ito para ibigay sa mga posibleng maapektuhang pamilya ng severe tropical storm Tino. Nagbigay paalala naman ang ahensya sa lahat ng mga mangingisda sa kaligtasan ng mga ito at pinayuhan na iwasan na ang makipagsapalaran pa sa dagat. Kaya naman ang ilang mangingisda sa Southern Leyte ay inilikas na ang kani-kanilang mga bangka. Makikita rin ang mga nakahilerang bangka sa kalsada bilang paghahanda sa hagupit ng Bagyong Tino. Kaugnay nito, habang ang mga barangay sa baybayin ay pinapaalalahanan na manatiling nakaalerto laban sa posibilidad ng storm surge at pagbaha. Sa kabilang banda, nakahanda na ang mga evacuation centers sa mga munisipalidad ng naturang lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, paalala naman ng PCG sa buong Eastern Visayas na maging alerto ngayong panahon ng kalamidad at kung kinakailangan ng tulong, agad na tumawag sa mga hotline numbers na makikita sa inyong screen. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita para sa bagyo. Inabisuhan na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at mangingisda na maging alerto sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Paalala ng DA, maghanda lalo na sa mga lugar na direktang tatamaan ng bagyo gaya ng Eastern Samar at Dinagat Islands. Ilan sa payo sa mga magsasaka ay ang maagang pag-ani ng mga pananim, paglikas ng mga gamit, pansakahan sa ligtas at matataas na lugar, at paglalaan ng sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga hayop. Samantala, pinapayuhan naman ang mga mangingisda na ilikas sa mga bangka at gamit pangisdaan sa mataas na lugar at pagpapaliban ng paglalayag bunsod ng inaasahang malalakas na alon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, paunang paghahanda, isinagawa ng ilang residenteng apektado ng Bagyong Tino. Crime rate sa bansa, bumaba sa 13%. Korte Suprema, aprobado na ang paggamit ng Filipino Sign Language sa paglilitis. Senator Erwin Tulfo, ipinapanukala ang pagtanggal sa travel tax. Dagsa ng mga pasahero,
umabot sa higit 1 milyon sa pagtatapos ng undas. At Filipino Q artist Jonas Magpantay, title sa WPA Qatar World Cup 10 Ball. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.